Magandang umaga mga bata. Magsitayo ang lahat at tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayroon bang Wala lumiban po. ngayong araw? Magaling, lahat ay kumpleto. May takdang aralin ba tayo Meron ngayong po. araw? Okay, so kung ganon ay ipasa sa inyong harapan. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, may mga alituntunin na dapat natin sundin. Una, iwasan ang pagiging maingay sa loob ng silid-aralan kapag may nagsasalita sa unahan. Pangalawa, iwasan ang pakikipag-usap sa katabi. At ang panghuli ay itaas ang iyong kamay kung gusto niyong sumagot. Maliwanag ba, mga bata? Magaling! Sino sa inyo ang makapagbibigay tungkol sa ating napag-aralan kahapon? Itaas lamang ang inyong kamay kung gusto niyong sumagot. Magaling! Ito ay ang pabula at ang mga elemento nito. Ano nga ba ang pabula at ang mga elemento nito? Magaling! Lahat ba ay nauunawaan ang pabula at ang elemento nito? Magaling! Ano sa tingin niyo ang hawak ko ngayon? Tama, ito ay isang uri ng kahon. May ilalagay ako dito na iba't ibang kulay sa loob ng kahon. At kung sino man ang makakabunod ng kulay puti, pula, at kahel, ang siyang pupunta sa unahan at ilalarawan kung anong litrato sa harapan. Nauunawaan ba mga bata? Sa kulay na puti, ano ang inyong nakikita? Batang kumakain ng mangga. Magaling. At sa pangalawa, ano naman ang inyong nakikita? Maraming mangga. Magaling. At ang pangatlo, ano naman ang inyong nakikita? Mga batang kumukuha ng mangga. Magaling. Meron tayong batang kumakain ng mangga, maraming mangga, at batang kumukuha ng mangga. Tama ang inyong mga sinagot na makikita sa mga larawan. Ang mga iyon ay may kinalaman sa ating panibagong tatalakayin ngayong araw. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang inyong mga kaklase. Handa na ba ang lahat para sa ating panibagong aralin? Mabuti naman kung ganoon. Ngayong araw ay tatalakayin natin tungkol sa maikling kwento at ang mga bahagi nito. Handa na ba ang lahat? Magaling! Tayo'y mag-umpisa na sa ating panibagong aralin. Sino sa inyo ang nakabasa ng maikling kwento? Ako po, ma'am. Magaling! Ikaw, Christina, ano ang kwento o ano yung pamagat ng binasa mong kwento? Si Pagong at si Much. Magaling! Ngayon, ay may babasahin ako ng maikling kwento. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Magaling! Tayo ay magsisimula na sa ating maikling kwento. Ang ating babasahin ngayong araw na maikling kwento ay ang alamat ng mangga. Kaisa-isang anak ni Aling Maria at Mang Juan si Ben. Mabait at matulungin siya.
Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mababait din. Isang araw, isang matandang pulubi ang kinawaan ni Beth. Inuwi niya ang pulubis sa bahay, ipinagluto at pinakain. Isang araw naman, samantalang nangangahoy, isang matandang gutom na gutom ang salubong niya. Pinakain niya ito at binigyan ng damit. Makaraan ng ilang panahon, nagkasakit si Beth. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa na pagalingin ang kanyang anak, lumubha pa rin ito at lumubha pa rin ang kanyang kalagayan. Hanggang sa siya ay bawian na ng buhay. Ganoon na lamang ang tiyak ng mag-asawa. Kinabukasan, habang nakaburol ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hining-ginintuan na puso ni Ben ay ibinaon daw ng diwata. Ito ay naging punong kahoy na may bungang hugis puso. Maraming nakikinabang ngayon sa bungang ito. Totoo naman talaga na ang ating mangga ay hugis puso. At ito ay pinakikinabangan na ng marami. So, sino sa inyo ang nakinig sa ating kwento? Ako po, ma'am. Magaling. Kung nakinig nga kayo sa aking binasang kwento, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Mang Juan, si Aling Maria, at si Ben. Magaling. Saan naman nangyari ang kwento? Sa bukid po. Tama. Ano ang kaisipan na pinapakita sa kwento? Ang pagiging mabuti sa kapwa. Magaling. Ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay na naglalarawan ng isang kwentong may mahalagang pangyayari na kayang tapusin sa isang upuan lamang at ito ay may kapupulutang aral. Ang mga elemento nito ay ang tauhan, tagpuan, at sa banghay naman meron tayong panimula, gitna, at wakas. Meron tayong kaisipan at tunggalian sa kwento. May mga katanungan ba mga bata? Wala po. Lahat ba ay nauunawaan? Opo. Magaling. Dumako naman tayo sa iba't ibang elemento ng kwento. Una ay ang tauhan. Mga pangunahing tauhan na nasasangkot sa kwento. Pangalawa, tagpuan. Ito ay ang pinangyarihan ng kwento kung kailan ito nangyari. Banghay. Ang bangay ang mga pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Meron tayong panimula, gitna, at wakas. Una ay ang panimula. Panimula kung saan nagsisimula ang kwento. Pangalawa ay ang gitna. Dito lubusang tinatalakay ang suliranin ng mga tauhan. At ang pangtatlo ay ang wakas, where tumutukoy ito kung paano nagwakas ang isang kwento. Meron naman tayong kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. At ang panghuli ay ang tunggalian. Ito ay maaaring laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa ating kalikasan. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang ating maikling kwento at ang mga elemento o bahagi nito. Ay susukatin ko ang inyong mga galing at pagkakaunawa sa aking mga sinasabi kanina. Papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Papasunod-sunurin nyo ang iba't ibang elemento na hinihingi para makabuo ng kwento. Kung sino sa inyo ang makakauna na makabuo ng kwento ay makakatanggap ng papremyo.
Gusto niyo ba yun, mga bata? Magaling. Ngayon, ay umpisahan niyo na ang inyong gagawin. Meron lamang kayong 10 to 15 minutes para gawin ito. Mag-umpisa na ang lahat. Meron ako dito inihandang gawain na inyong sasagutan sa malinis na papel. Ito. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pangalawa, saan naganap ang kwento? Pangatlo, alamin ang pagkasunod-sunod ng pangyayari batay sa kwento. Meron tayong panimula, gitna, at wakas. At anong kaisipan na ipinarating ng kwento? Panglima, ano ang panggalian sa kwento? At ang pang-anim, ano ang nararapat na tema sa kwento? Nauunawaan ba ng mga bata? Opo, ma'am. Magaling. Kung tapos na ang lahat, ipasa na ito sa inyong unahan. Meron akong gawain na inyong gagawin sa inyong tahanan. Gagawa kayo ng isang maikling kwento na gusto nyong kwento at ipapasa ito sa akin sa susunod na araw. Nauunawaan ba, mga bata? Ganoon, magsitayo ang lahat at tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Goodbye, class!